At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang bumalot sa bansa ngayong araw matapos matagpo ang wala ng buhay ang isang lalaking sinasabing kalaguyo umano ni Liza Smugs, asawa ni President Coting Norte Jr. Ayon sa mga ulat, ang nasawi ay isa umanong drug lord na may malalim na koneksyon sa ilang kilalang personalidad. Natagpuan ang katawan ng biktima sa isang abandonadong gusali sa Quezon City. Ayon sa pulisya, may mga tama ng balang biktima at iniimbestigahan na kung ito ay isang kaso ng salvage o pagpatay na may kinalaman sa iligal na droga. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng krimen, ngunit patuloy ang pagbusisi sa mga posibleng kasangkot sa insidente. Isang kontrobersyal na anggulo ang lumutang matapos maglabasan ng mga haka-haka na maaring sangkot mismo si President Coting ng Norte Jr. sa pagpaslang. Ang biktima, ayon sa ilang makapagkakatiwalaang source, ay matagal nang isinasangkot sa ilang operasyon ng iligal na droga. Di umano'y malapit ito kay Liza Smugs at ang kanilang relasyon ay naging sentro ng mga chismis kamakailan lamang. Sa kabila ng mga aligasyon, mariing itinanggi ng Malacanang ang anumang koneksyon ni Pangulong Marcos sa naturang krimen. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita at na ginagamit lamang ang insidente upang sirain ang pangalan ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad upang mabilis nang marisolba ang kaso. Samantala, ang mga netizens ay abala sa pagbibigay ng kanilang opinyon sa social media. May ilan na naniniwalang maaaring may mas malalim na dahilan sa likod ng krimen, habang ang iba naman ay nananawagan na hayaan na lamang ang mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho. Maging ang ilang kilalang personalidad ay nagbigay ng kani-kanilang reaksyon sa issue. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa kaso at inaalam kung may kinalaman nga ba ang sinasabing relasyon ng biktima kay Liza Smugs. Nananatiling palaisipan sa publiko kung sino ang tunay na nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Tutok lamang para sa iba pang mga updates kaugnay sa controversial na kasong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sabi ko nga, tayong dalawa ang voices of justice. Kaya nga, Correct. ako ang naglabas ng video, ikaw ang testimonya. Pero, regarding that expose nating dalawa, walang ginawa ang bangag. Puro panakot lang, nakakasuhan. Hanggang ngayon, anong petsa na? July, August, September, October, 3 months. Diba? They claim that they are powerful. Kaya nilang balik, well, which is, yun naman talaga ginawa nila, katulad sa mga KOJC. Pero wala silang magawa sa ating alindog na tayo ang nag-expose na si Bangag ay isang addictus benedictus with my video and with your testimonya. So, grabe, ang pasan na kaya patutungo Pilipinas, sis? Well, nakita niyo naman, 'di ba? Parang saan tayo pupunta? Magiging mababangon tayo sa utang, napapaligiran tayo ng mga addict na leader. Walang mangyayari dito kundi away, gulo, walang katapusang gulo. At saka nawala na tayo ng peace. Tingnan mo sa BARM, 'di ba? Parang 'di ba? Wala na na, hindi na peaceful katahimikan. Wala na ang gulo-gulo, 'di ba? Parang Sabi nga ni Jocelyn Peria, wag nang i-drug test, resign na lang po si BBM. Resign ba? Resign now, Lagda Mayor, resign now. Yan. Mabait pa to si Jocelyn, ha? Jocelyn Peria. I think etong si Bega Warp, hindi mo na papanood yung mga yung other video namin, no? Sabi niya, Madam Maharlika, can you ask Ma'am Cathy Binag kung dati ba siyang member ng Cordon Sanitaire or at least had experience heard over some things from the Cordon Sanitaire? Just curious. Yes, I do. Yes. I Yes, palanda. do. Diba? Yun ang sabi ko, meron ho. Kaya nga alam ko po itong lahat. Actually, yung pagdadrugs niya, it's just a tip of an iceberg. Ang dami, dapat talaga may mag-imbestiga. Kaya dapat talaga, pag nawala si Bangag, sis, kunyari, lumabas ng taong bayan, di ba? Magsalita magpunta sa EDSA, sa Malacanang, or di ba, magprotesta talaga sila at manawagan sila.
ilalabas yan, magkaroon tayo ng Truth Commission at Mm. talagang panagutin tong pamilyang ito. Kaya nga sabi ni Den Scorpion, Pogo, pantakip ng pulbo. Oo, Sabi diba? niya, Pogo, pantakip ng pulbo. Ayan. Nako, hindi ho mawawala ang Pogo. Maniwala kayo sa akin kasi part din sila niyan. Diba? Yes, Hindi part mawawala sila yan. Part sila niyan. Nako. Kaya nga, di ba si Rainier Chu nga, na kaibigan ni Bangag, na laging kasama sa picture, hindi na-mention, pero hindi nila pinupush na ipatawag doon sa Senado dahil yun ang, yun ang kasapi din sa federasyon ng mga Pogo. Mm. Di ba? Oo. Eh, alam mo, hindi lang dapat si Alice Guo. Kung sino yung mga nakita sa photos niyo, dapat lahat yon ipatawag nyo. That's it. Diba? Patawag nyo lahat. Hindi pwedeng selective. Hindi pwedeng kung sino lang yung gusto nyo. Diba? That's true. Mali yun. Sagutin natin itong mga palangga natin. Sige. Sabi ni Lucy Berasis, now lang yung kapatid ko hindi ooperahan sa heart center kung walang showman. Nakita mo to sis, nakakalungkot naman. Heart Kaya sabi center, mo- heart center, don't do that, please. You know, maling-mali ho yan. Kasi Ayan, di ba, heart center. dapat you save the people. And heart center is a government hospital, right? So, Yes. dapat hindi po kayo ganyan. Maling-mali ho yung ginawa nyo. Kung ganyan ho yung rules and regulations nyo, magsarado na ho ang heart center. At sis, paglabag sa batas yan, dahil yung mga doktor may Oo. sinumpaan yan. Oo. May mga sinusumpaan na Hmm. gamutin nila yung mga tao kahit walang pera. Di ba? Di ba Oo, nagbidabidahan nga? Go ahead. Oo, ito yung nakakagigil eh. Ang kakapal na mukha nyo kasi, di ba? Parang ibalik nyo nga yung pera dyan sa PhilHealth. Kapal na mukha nyo, sarap ng buhay nyo kasi. Hindi nyo kasi nararanasan itong nangyayari sa mga mahirap na tao. Kita nyo yan, no? May hindi ma-ooperahan dahil sa kasakiman nyo. Mga, Ganin. Ako na lang para sa'yo. Ako na lang for you. Mga jutang gininan nyo. Diba, mga anak ng tokwa kayo. Diba? Ano? Diba, parang karmahin na kayo. Mamayang gabi, sana hindi na kayo magising. Oo. Pero yun nga sis, kawawa. Kawawa talaga Ay, ang grabe. kawawa talaga yung mga kababayan natin. Sorry po. Nag-comment si pala nga, Ma'am Lucy. Miss Lucy, sorry. Ano na nangyari? Asa na yung nyo ngayon? Asa na yung kapatid mo ngayon? Ano ba yung problema niya? Ayan. Miss Lucy, anong problema niya? Hindi operan sa heart center. Anong niya? Case niya? Paki-comment. Basta ka sis, comment. Sabi niya, balik na pala show money. Dati nagagalit si PRRD sa mga ganyan. Lalo na yung hino-hostage siya, walang pambayad. Tama. Diba? Yeah. Parang maling-mali yan. Diba? Parang government, okay. I don't know how it goes, but yung mga government na hospital, dapat gawin nyo lang ng gawin. Kasi babayaran naman kayo ng gobyerno. Hindi ko lang kasi At saka hindi naman sila malulugi. Dahil hindi naman kanila pag-aari yan. Oo, That's so, true. dapat gawin nyo lang ho na tulungan nyo yung mamamayang Pilipino. Kasi kaya nga ho tinayo yung government hospital. It's for the people. So, hindi naman ho rin nalulugi yung mga doctors dyan. I think it's kung sino man yung nakaupo, yung leader nyo dyan, kailangan ayusin yung sistema nyo. Wag ho kayo maging mukhang pera rin. Diba? This is what Kasi- you expect. Ang leader nila is wala sa ayos. So they follow. Follow the bangag leaders. Well, good luck. Domino effect ho yan. Diba? That's true. Ganun lang yon, domino effect ho yan. Kung ganyan yung sistemang gusto nyo, follow the wrong leader, isang maliit, kahit sabi mo isang pitik na pagkakamali, kapag yan tumama sa inyo, hindi natin alam kung paano kayo babawi. Sabi ni Frostmore, yung pogo sa Cavite, hindi nila magalaw-galaw. Kanino ba yon? Oh, well, Kanino ba sabi yon? nga ng mga nag-comment, andyan may pogo ang mga Remulla. Well, kung legal yan, wala namang problema. Kung illegal yan, yun ang problema, di ba? Bakit hindi ginagalaw-galaw yan? So, ang ginagalaw lang nila, yung gusto nilang galawin. At yung ino-onse nila, ika nga. Kasi si Cassandra Ong, di ba, ay naglabas ako ng picture dyan na nagbigay nga ng pera kay Lisa yan at kay Bangag during 250 kung hindi ako nagkakamali, 250 million. Total yata ng 750.
200 plus multi-million ang binigay ng mga POGO operators during that election 750. time. 750, total of 750. Yeah. Ito pa, sabi ni Pobreng Lakwachera Vlog. I agree, Miss Marica. Please, pakiboljak po ang mga hospital, lalo na hospital sa Leyte. Ang dami namamatay gawa ng di nila asikasuhin kung walang pang-down. Yan talaga sis, yan yung nakakaawa na sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi ako naranasan ko yan na, well, teka, sa akin, yung binabalikan ko, nakita ko yan, yung mga doktor na mga walang yan, kasi pumupunta rin ako sa public hospital. Pero I'm glad, yung immediate family ko during that time, hindi ako hindi ko matandaan, pero yung sa mga anak ko, hindi ko naalala na talagang, nagkaroon ng pagkakataon na yung anak ko noon nung bata pa, na parang 50-50 siya, pero nasa private hospital kami noon. So, hindi private, pero, hindi public. So, pero ako nakita ko yon. Nakita ko kung gaano kawalang hiya yung mga doktor. Kasi may nakabanggaran akong doktor na ikwento ko na yun dati sa vlog ko. Na talagang walang hiya sila. Hindi naman lahat. Kapag mahirap ka, pag ang tingin sa'yo, kunyari, hindi ka maayos, mahirap. Yung pananamit, payak. Minsan, butas-butas pa. So, the more na nakikita nila, ito yung sakit ng lipunan. Ito yung sakit ng mga tiwaling doktor o mga nurses. Na pag nakikita nila na may pupunta na mga pobre nating kababayan, nakita na nga nila na mahirap, na lalo nilang ginigipit. Lalong sinisinghalan, binubulyawan, at hindi tinatrato ng tama. Yan yung isa sa mandato ni Pangulong, isa sa mga ginawa ni Pangulong Duterte na nagsalita siya na hindi ko pwedeng gawin yan sa mga pobre o sa mga mahirap. Kaya nga maraming bumait na doktor during that time. Tignan mo ngayon, sa mga comment ng ating mga kababayan, patunay lamang na dumabalik na yung mga masasamang tao. Yeah. Wala nang it's so sad, nakakalungkot na dumoble yung krimen sa bansa natin. 'Di ba? Yun ang nangyari ngayon. Merong breaking news daw. May nagtatanong, hindi natin alam kung totoo to. Sabi ni Bayan Unahin, Mama Harlika, may information po ba kayo tungkol sa pananambang sa bahay ni Senator Robin Padilla? Tadtad po ng bala ang bahay ni Robin. Sabi my God. I don't know, hindi pa kami mga-comment palangga. Wala Hindi pa pa po. namin alam. Hindi namin alam yan. Sabi ni Yun. Mary Diansay, naaawa ako kay Alice Go. Kung may nagawa man siyang paglabag, dapat yung iba rin kasuhan para patas. Bakit siya lang? Exactly. Tama. Ako, exactly. Lahat. At saka dapat itigil na yung hearing na yan. Kasi sis, Tama. once na itigil nila yung hearing na yan, babalik na naman tayo dito sa, hindi natin tinatantanan yung issue ng pagiging addict ni Bangag, ni Marcos Jr. Walang tigilan na yan. Sabi ni At saka, okay, go ahead. Bigyan natin ng ng atensyon yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino, yung PhilHealth. Kalkalin natin kung anong ginawa nila dun sa budget para malaman natin at mabigyan ng pagkakataon itong ating mamamayang mahirap na hindi afford magbayad ng kanilang hospital bills, and they deserve that money because that money is sa taong bayan yan, huwag niyong itago. Plus the fact, yung sa flood control project na dapat alamin din natin kung saan napunta, na hanggang ngayon hindi pinag-uusapan. Yan ang mga importante issue na dapat natin pinag-uusapan. Sister, walang nag-hearing patungkol dyan. And that's 1.4 billion a day na ginasa sila sa flood control. At yang sa PhilHealth na yan. Pero si Alice Go, yang sa POGO na yan, talagang continuous, parang regular classes, parang nagtitake na sila ng 4-year course at baka abutin ba sila o 3-year course, kasi 3 years lang sila dyan, yung mga mga senador dyan. But anyway, nakakagalit. Pero basahin ko muna yung comment ni Eduardo Sanchez Gonzalez. Legal o illegal, bawal na ang POGO. Exactly, tama ka. Thank you for commenting. Kasi sinabi nga ni Bangag, di ba? Wala na raw POGO. Pero pinalitan lang nila yung pangalan. Alam natin yan. Oo, diba? si Altenco nagsabi. Alam mo, eto lang din yon. Okay. Ang money ba ng POGO galing sa gobyerno? Or galing sa kaban ng bayan? Hindi, di ba? Well, in a way, galing sa pera ng mga tao na nagsusugal. Exactly, diba? Right? Ang nagkakapera lang, ang gobyerno,
because of the Mhm. taxes na binabayad ng operator. At But saka it's yung still, mga, oo, at saka yung mga naglalagay, right? of So course, basic, yeah. so basically sis, tama ba na ang pera na ng Pogo ay hindi naman galing sa kaba ng bayan natin? Tama? No, well, yes, kasi nga galing nga sa taong, well, galing pa rin nga sa taong bayan. Kasi when you Yeah. say ka ba ng bayan, is yung mga Yung galing sa taxpayers' money. Yes, Right? yes. Yung parang budget natin, yung pera ng Yeah. gobyerno, right? Oo. So the reason why I'm talking about it this way and asking you about it, kasi hindi, kung galing naman, basically, hindi siya ninakaw, kasi kusang loob na nagsugal yung mga tao, and tinatax natin sila, right? Yes. The reason why I want to talk about this is because another thing is magkaiba kasi yung katulad ng budget, yung pera ng PhilHealth na galing sa kaba ng bayan, yung flood control project na galing sa kaba ng bayan. Yun yung point ko. Bakit binibigyan ng importansya masyado yung Pogo na to, nakasuhan nyo na lang yung tao, tapusin nyo na lahat, and kung nakuha nyo na yung mga sa resource person nyo, yung mga involved na tao, papuntahin nyo na, kausapin nyo one time, big time, tapusin nyo na yan, and bumalik tayo dun sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino, PhilHealth. And I hope all the doctors in the Philippines magwelga ho kayo or mag-protest kayo in your own way to protect the money Speak of up. the budget. Yeah, speak up, 'di ba? That's true. po. Kasi tama ka eh. Pero may mga tinitingnan sila na sinasabi nila, di ba, doon sa Pogo operation, may mga biktima, may mga natu-torture doon sa mga, sa mga location na yon. Concerned din naman tayo doon na may mga natitigi, whether ibang lahi o ating mga kababayan. Pero you're right. Bakit kailangan telenovela ang nangyayari dyan sa Senate? Dapat lahat ng involved, lahat ng sangkot, kasuhan na. Boom! Tapos na. Balik tayo sa Oo. issue ng lipunan. Pag-usapan naman natin Exactly. ngayon yung 5,500 flood control. Pag-usapan natin yung PIDEA leaks. Panagutin. Dahil hindi tayo pwedeng may leader na bangag. Kaya kahit na may mga binibitay na kababayan natin, nakatawa pa rin. Kaya Walang nakakagalit, pakialam. sister. Nanggugulo ng mga lugar. Alam mo yon, nanggugulo ng buhay ng mga tao. Di ba? Tingnan nyo yung pattern. Paulit-ulit. Di ba? Parang walang awa na guluhin ang isang lugar na mga tahimik, katulad nung sa KOJC, 'di ba? Parang pati mga bata nadadamay, ngayon nasa barm naman tayo. Ano ba 'yan? Mga kapatid nating Muslim na Pilipino dito sa Pilipinas, ipaglaban niyo yung inyong katahimikan diyan sa lugar ninyo. Huwag po kayong papayag na mamanipula ng mga adik na 'to. Sabi ni Grace SM, Ms. Marlica and Ma'am Cathy, share ko lang po last hearing sa Senate, si Mabilog po, pinipilit ni Senator Bato na sinong mga higher official ang involved sa kanya. Is it Mabilog or hindi si Mabilog, si pangalan nito? Maslog. I think you're talking about Maslog, right? Yung tungkol sa pinipilit, mayroong A1 information. Tama ba, Grace? Correct me if I'm wrong. Kasi kung kay Mabilog, hindi ko napanood yung hearing na yon. But yung kay Maslog, Marian Maslog, na sangkot doon sa textbook scam, na sinasabi ni Senator Bato, kaya siya na-involved doon at pinuntahan niya si Alice Go sa Indonesia at dinalaw pa niya nung nakakulong na si Alice Go sa Pilipinas para puwersahin si Alice Go na mag-sign ng affidavit or sworn statement na idadamay, Grace SM Maslog, tama, na idadamay si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, siya, si Bato, at isang general na sangkot sa Pogo. So, kaya nga sabi ko nga kay Senator Bato, no, sister, na dapat talagang gawin niya. Kung may A1 information siya, ito doon niya na, imagine mo coming from a senator. Kay Senator Bato na mayroong galing sa Malacanang. Pigayin niya ngayon. Galing sa AA1 information niya. Kasi senador siya eh. Sino ito? Baka mamaya si Lisa po ang nag-utos kay Maslog. At saka sis, siya ba yung namatay? Na nabuhay?
Ang nangyari sa kanya, sis, yun nga, in 90s, na-involved siya sa textbook scam. Multi-million Okay. din. Then, Oo. nagkaroon ng kaso, nag-usap siguro sila ng kanyang lawyer. Sabi ng lawyer niya, during that time, after 5 years, I think, na, patay na kliyente ko, yung si Maslog. Para, syempre, pag patay ka na, tapos na yung Wala kaso. na. Oo. So, yung pala, may mga records, may mga na-publish, na mga articles, na pumunta siya sa Amerika, nag-asawa, nag-iba ng mukha, nagpalit ng ilong, o mas paritoke siya para mag-iba. Tapos nagpalit siya ng pangalan niya gamit ang fake birth, it's a real birth certificate coming from NSO as Jessica Francisco. Pero, based sa kanyang, ayon sa NBI, yung kanyang fingerprint, ay nag-match. Kumbaga si Maslog at si Francisco, na bago niyang pangalan ngayon, ay iisang tao lang. So, yun. Correct. So, Sorry, nagyayon. Kaya, okay lang yan. Kumain ako ng chips. Meron akong reaction sa mga MSG. Inaantok ako. Huwag ka na mag-MSG. O, di ba? Okay. So, sayang ang alindog natin. So, Correct. anyway, pero paminsan-minsan, masarap yan, mga chips. So, yun, sis. Kaya nga sabi ko, ikaw, anong panawagan mo kay Senator Bato? Sabi ko nga kanina, Senator Bato, we are giving you last chance to prove to the country, to prove to the people, na istuloy mo ang Senate hearing sa PIDEA leaks na kinasasakutan ni Lisa at ni Kumar. Dahil dinig na dinig sa video yun eh. And now, ito, may nalaman sa sis na information na galing sa Malacanang. Hindi pwede lang na sasabihin mo lang sa Senado, I will pin you down. Sige, ganun, na wala kang gagawing action. Right? O, hindi pwedeng ganun. Hindi ko pin down mo na. Aha. 'Di ba? Pin down na. Kasi ayan yung chance mo 'di ba? Parang i-pin down mo na. Hindi na yung, alam mo yan, chop. 'Di ba? Andiyan na Gawin mo na right away. Kaya nga, sabi ko, I will campaign. Sige, Oo. kakampanya kita. Sabi ko, ikakampanya kita umuli. Kasi 2019, kinampanya ko siya. Ipatawag mo lang yung narinig ng taong bayan sa CCTV ni Agent Morales na inutusan, according to that video, na inutusan ni Kumar at ni Lisa si alias Picoy, di ba? Yung mga nandun sa video, na kumbinsihin si Agent Morales, di ba? Si Eric Santiago, ang kausap doon, tapos si alias Picoy, na kumbinsihin si Agent Morales na huwag mag-testify kasi pwede siyang gurgurin o pwede siyang masagasaan. Ayon sa video na narinig natin, at ang nasa likod nun, si James Kumar at si Lisa. So yun lang naman ang hamon ko kay Senator Bato kaso sabi niya, inamin niya, nakilala niya si James Kumar. Kaya magtatanong talaga, sis, ikaw ba hindi ka magtatanong na kilala niya si James Kumar, tapos all of a sudden, nakat yung hearing? Diba? Syempre magtataka ako, 'di ba, bakit nakat yung hearing? So it means merong nagpakat ng hearing. 'Di ba? Kasi ayaw talagang ituloy. Pag guilty ka ganun iiwasan mo 'Di ba? Pag guilty ka, iwasan mo, hindi maroon. Alam mo, si PRRD pag may tumitira sa kanya, sinasagot niya, 'di ba? Agad-agad. Itong mga to ayaw. Gumagamit ng tao para sumagot. How can you be a leader if you cannot face the truth? Or like you cannot even defend yourself ng sarili mo? How can you say that you can be a leader and you can defend yung country natin kung ikaw itself hindi mo kayang depensahan yung sarili mo on your own? 'Di ba? Dapat ikaw yung general ng country 'di ba? Dapat ikaw yung general, ikaw yung diyan, ikaw yung nasa harap. Kasi ikaw ang leader namin. They're duty bound to protect the country. Exactly. At yun nga, kaya nga actually, Senator Bato, hindi kami kaaway. We're here to criticize. We're here papuriin ka kung mabuti ang ginagawa mo. May chance ka pa sa taong bayan. Bakit ba? Totoo ba na may nagbigay ng 900 million? My question is, sino-sino ang mga nakinabang doon sa 900 million na binigay according to my source, allegedly na 900 million? Yan dapat pa-imbestigahan mo. Diba? Tama. Nahilip naman tayo sa imbestiga. Di yung mga information na nakakarating, imbestigahan ninyo. Agree. Pag meron ka, dapat talaga imbestigahan, lalo na pag malaking aligasyon. Kasi hindi joke yun, di ba? Kailangan nilang ayusin yan. Kasi lalo na ang na-involve is mga leader ng ating bansa.
Sabi ni Carl Tags, "Hi Miss Maharlika at Miss C." Okay? Mm. Usap-usapan dito sa Germany na bumili ng Coke o ng pulburon, sinabangag at nakabote kasi hindi na-check ang bagahe pag diplomat. Saan galing yan palangga yung information? Yan, possible yan. Sabi ko nga sa mga vlogs ko, kahit nagbitbit si Lisa Tanas ng mga bangkay o mga kung ano man, pwede niyang Yeah. bitbitin na hindi siya ma-check kasi they Exactly. have privilege. Diba? They have Private plane. privilege. Yeah. Pag naka Tsaka private plane ka, pagbaba mo, may mag-a-assist lang, kunwari, passport mo kukunin. Pero Okay. hindi na titingnan yung bagahe mo. Kunwari, titingnan, pwedeng hindi. Kasi diretso na, yung kotse mo, nandyan na eh. Andyan na Yeah, agad pero sa tapat mo. Diba? But- Not unless but- may magtitip. Actually, may mga nakausap akong ganyan eh. Pero we'll talk about the diplomatic, yung sinasabi ni Palangga sa Germany. Posible yan Palangga. Kasi nga, dahil meron silang diplomatic privilege na hindi nga talaga nasi-check yan. Kahit maglabas-masok sila ng ginto, ng pulburo, ng bangkay o kung ano pa man, possible talaga. Pero ikaw, sis, experience mo. Kasi, you've been part of the mga alta, dahil yung ex mo, di ba? Naranasan mo naman siguro sumakay sa private plane, di ba? Yes. Ano yes. sis? Sige, magkwentuhan tayo International. tungkol sa private Sis, plane. kaya mo nga kaya mag-money launder with private plane. Kasi Wow. especially if you have yung may privilege ka na hindi na kailangan i-check yung gamit mo. O sige, nung- sabihin na hand Aha. carry. Kasi may May- privilege ka eh. Pwede May kasi alam na, ka ba? May alam ka ba? Na? Huwag na lang natin pangalanan. Na Oo. may alam ka ba? Kakilala ka ba? Kakilala ni Tony Boy? Na ng possible? iyong ex-partner na nag-money launder or nagpasok ng pulburon or something? May alam ka? may alam ako na possible na nagma-money launder. When you say may alam ka, syempre huwag natin pangalanan yung tao. Bulong mo na lang mamaya Oo. sa akin pagkatapos. Mm. Eto, kilala mo tong taong ito. Paano mo nasabi nagkaroon ng money laundering during that time? Kung, nandito naman tayo, Madam Chair. Babalik na tayo, Madam Chair. Sis, anong taon to? Well, ngayong nung umupo sila. Okay. So, papaano? Ano ba ay personal knowledge mo? Naikwento lang sa'yo ng kaibigan mo? Papaano mo nalaman na nagkakaroon? Ako alam ko na Okay, sorry. money laundering sila. Meron na before. Pero parang kasi yung latest o before? Doon muna tayo sa before. My question is, may kakilala Okay. ka ba, kabarkada, ng mga bangag, na ginagawa ito, ang money laundering. Pero kasi, kung noon, mahirap kasi wala sila sa pwesto. Pero siguro, wala silang mananakaw dahil wala sila sa government. Kasi 2022 lang sila. Siguro ang tanong ko in the past, meron ka bang natatandaan na, sabi ko nga, huwag na lang natin pangalanan, na may pinasok, pinuslit. Let's say, for example, mga gamit na supposedly magbayad ng tax. Let's say, nagpasok ng mga mamahaling kotse. O kung by plane, nagpasok ng mga kung ano-ano. May alam ka? Meron, sis. Ano yung mga pinasok Meron ako- through private car. plane? Hindi plane. Mga kotse na Paano hindi na yung binubuksan. ganyan? Hindi binubuksan sis yung yung what do you call this? Yung container. Trailer. Yung container. Hindi oo. container, hindi na binubuksan yon. Tapos binabasa lang yung documents. Tapos nilelet Alam go na nila yun. Nakatimbre na. Nakatimbra na sis. Yun nga yung May mga nangyayari ganun. ngayon. Yeah. Yan yung nangyayari. Ganun, sis. Imagine, merong Senate hearing, di ba? Ano kung natatandaan mo, Hmm. na pinag-usapan si Tulfo yung tungkol sa Bugatti. Natigil na rin yes. yun. Oh. Natigil na rin yun, di ba? Yes, sis. Natigil, Oh. 'di ba? Parang ayun sis, ayun. Alam na nila kung sino 'yun, 'di ba? For sure alam nila kung sino 'yun. Imposible Actually, hindi naman Yung nasabi ng puting ahas ko, ang ang mga may-ari nun, mga kamag-anak ni Lisa Tanas. Yung Bugatti na yon. Kaya magtataka ka, mga kababayan. Ang yabang-yabang ni Tulfo no, na, kilala niya, ganyan. Natigil ang hearing sa Bugatti na ipinuslit papuntang Pilipinas na napag-alaman natin ay sa ating puting ahas, ito ay mga kamag-anak at kaibigan ni Bangag.
Then, yung sa 433 winners sa Lotto at maya-mayang nanalo, ang sabi ni Tulfo, naalala mo yun, na alam niya, may ginamit na machine, worth 30 million ba yun? Ang PCSO, ganyan-ganyan. Naputol, di ba? Inamin mismo na yung, ni Langka, inamin mismo ni Langka, na inedit nila yung picture ng mga nanalo na para daw for prosecutor reason. Pero nasa na yung hearing? Yan yung mga importante dapat na pinag-uusapan. Kasi ang involved dito ay mga taong gobyerno. Etong sila Alice Go na yan, they're not taong gobyerno. Diba? Dapat sila kasuhan. So yeah, your My take? your take. Oh well, huminto yung investigasyon and ngayon nasa partido na siya ng nila BBM. That's my take. Diba? Grabe. Simple, plain and simple, sis. Diba? Ganun lang. Diba? You know, somebody asked me, sabi nila, nasa line-up mo ba, sino ba senator mo? Nasa line-up mo ba si Tulfo? Sabi ko, wala. Oh my God. Hell no. Sabi ko, wala. Sabi ko, first and foremost, I can even show you, nag-chat nga ako sa group chat, sa ano yan kasi humingi ako ng tulong nung binubuli ako. Wala. Paano? Di ba meron siyang Sige. Facebook page, sis? Okay. So, I went there sa kanyang, si Erwin ba yan siya? So, humingi Diba? ka ng tulong sa mga Tulfo nung binubuli ka ng nilagdameo na mga bangag. Yes. Parang, Yes. sis, pag ang nakikita ko kasi yung mga lumalapit kay Tulfo na mga kababayan natin, parang they're really desperate kasi walang gusto tumulong sa kanila. Exactly. So, dumating ka pala sa moment na yon. Yes. Na you were desperate kasi walang gusto tumulong sa iyo na mga kakilala mo. Bakit? Correct, sis. Ano mo nun? Pag-usapan natin yan. Ano na sisipan ka? Bakit, why you ended up messaging the Tulfo? Rafi ba? Sino ba sa Tulfo? Yung sumbong mo kay... Yung Sino ba? isumbong mo kay Tulfo. Yung, di ba? Yung Whoever, sa TV. whoever Oo. kung sinong Yun. Tulfo, Brad, o Tulfo, Rafi, o whoever. Yeah. So, bakit mo naisip during that time na mag-message sa kanila? Andiyan pa ba yung message? Andito pa yun, sis. Hanapin ko lang, di ako nagdi-delete. Sige, hanapin mo.